Go tayo, tuloy. Okay. Kaya po sa klase, si Brother Johnson ay tinatawag ng mga estudyante na ama. Kasi siya po ang founder talaga ng pag-aralan natin Theological training. theology training. Okay, ang tanong. Ang Christian religion, Brother Johnson, ay talagang yan ang totoong religion. Mhm. Under the Christian religion ay napakaraming sikta. Tama. Now, ang tanong ko ay, tama ba na sabihin na ang lahat na sikta ng Christian religion ay totoo? O paano ba makilala ang tunay doon sa napakaraming sikta ng Christian religion? Oh, magandang tanong. Tama ba na sabihin natin na ang Christian religion ay totoo o saan doon sa mga nasa ilalim ng Christian religion ang totoo? So, mga kapatid, pagka pinag-usapan, bakit ganun yung tanong? Kasi iba po talaga pag medyo mayroon ng mga natututunan. Pagka sa atin kasi ngayon, pag sinabing religion, ang akala natin ito yung born again, Iglesia ni Cristo, Baptist, Methodist, Pentecostal. Ang tawag po dyan ay hindi religion, kundi sekta. Ang religion po kasi, Christian, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, yan ang religion. Tayo ay Christian. Kaya nga, under sa Christian religion, ay meron pong mga denomination. Meron mga sikta. At yun ang tinatanong, paano malalaman kung saan doon ang totoo? Kasi sa ilalim ng Christian religion, ay napakadami pong denomination or sikta. Yan po yun. Kasama tayo dyan. Kasama dyan yung Baptist, dating daan, or MCGI, o lahat na, Iglesia ni Cristo, yan po ay mga sikta. Ngayon, dito po, sa Christian religion, kasi hindi natin pwedeng sabihin na tama ng Christian religion, di tama na lahat yung napakadami po. O, di ba? So, dyan sa Christian religion, ay merong iba't ibang mga sikta. At doon ay mapapatunayan kung sino ang nagtataguyod ng tunay na aral ng Christian religion. Ibig sabihin, doon sa mga sikta na yon, mga kapatid, meron doon na may daladala ng tamang aral ng Kristiyano. Kasi pag sinabing Kristiyano ngayon, ang iba dyan, iba na ang dalang aral. Kaya kung sino ang mapapatunayan natin na sikta na nagdadala ng tunay na aral ng Kristiyano, siya ang nagdadala ng Christian religion. So nakuha nyo, mga kapatid, papaano natin ngayon susukatin? Papaano natin malalaman, mga ginigil ng mga taga-subaybay, at ano po ang sukatan? Sa aklat ng Juan, sa kapitulo 7, ang talata ay 17, mga kapatid. Sabi po riyan, kung ang sino mang tao ay nag-ibig o nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Tingnan nga natin yung ang bagong Biblia dyan kung papaano ang pagkasabi. Ang Biblia. Ayan. Yan na ba yon? Bago yan. Kung ang sino man ay nagnanais, ayan nga, bago nga, gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos, o di mas maganda. Mas maganda. Kung ang sino man ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos. O kung ako ay nagsasalita mula sa aking sarili. O ang ganda ng salin, mga kapatid. Para daw makilala mo kung siya ang isang mangangaral ay galing sa Diyos, sa pamamagitan ng itinuturo. Kasi mga kapatid, ngayon iba ang labanan. Nakikita nyo, minsan batuhin tayo ng tanong. Kung kayo ang tunay na iglesia, ba't wala akong mabasang Sabadista sa Biblia? Akala nila Sabadista yung pangalan natin. Hindi ho tayo Sabadista ang pangalan natin, Seventh-day Adventist po tayo. Kaya nga pag may tumawag sa inyong Sabadista, sakyan nyo lang pero i-correct nyo. Kasi hindi lang naman tayo ang Sabadista Ang tama nga natin, Seventh-day Adventist. Pero ang tanong, bakit wala akong nabasa? Ang batayan kasi nila ngayon, kailangan mabasa yung pangalan. So hindi ho yun ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na mapagbabatayan natin. Ang ating batayan dapat makikilala kung ang itinuturo niya ay galing sa Diyos.
Kaya ang challenge natin, wala hong doktrina ang Seventh Adventist na hindi galing sa Diyos. Pero yung iba, kinuha yung pangalan, nag-agawan na, Iglesia ng Diyos, may iba yung Tagalog, iba yung English. Iglesia ni Cristo, iba rin yung Tagalog, iba rin yung English. Iba ang doktrina ng English, iba ang doktrina ng Tagalog. Mapapunta sa Iglesia ng Diyos, iba ang doktrina ng English, iba rin ang doktrina ng Tagalog, mga kapatid. So, hinahabol nila yung oras. Alam nyo ba sa atin, mga Seventh Adventist, sa kasaysayan, ay marami ang sumama ang loob kasi ang gusto nilang ipangalan, Church of God. Dapat yun ang ipangalan sa atin. Pero hindi ho yun ipinakita kay Ellen White. Hindi ho yun ang ipinakita. Kasi pwedeng gamitin talaga ng kaawayan. At yun ang nasa aklat ng awit 139, di ba? Na verse 20, na gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So ang malinaw ho rito, ang sinasabi po sa atin, ay makikilala natin kung tayo ay gustong sumunod sa Diyos. O meron nagpapanukala maglingkod sa Diyos. Ito, kilalanin nyo yung inyong pinapakinggan kung ang itinuturo ay sa Diyos o sa kanya sarili. Huwag doon sa pangalan. O, ito, magbigay tayo ng halimbawa ng turo na galing sa Diyos, kinukontra ng marami. Sample, Ezekiel 44, ang talata ay 23 at hanggang sa 24. Yan po ang tinuturong sample. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. So ano daw po yung ituturo sa kabayan ng Diyos? Ay tuturo yung banal at ang karaniwan. Ano yung banal at karaniwan? Ito po yung banal na Sabat at yung karaniwang araw. Binibigyan ho natin ng pagkakaiba ang banal at karaniwan. Sa araw ng Sabat, binibigyan natin ng pagkaiba. Kahit natapos na yung samba, hindi pa rin tayo naglalaba, hindi pa rin natin gogogolin yung natitirang oras para magbukid naman nasa probinsya, mamasada, o kaya ay ano man yung trabaho. Binibigyan kasi natin ng pagkakaiba yan. Paglubog ng araw ng Biyernes, ay hindi na natin ginagawa yung ginagawa natin sa karaniwang araw. Yun ang pagbibigay ng pagkakaiba sa banal at karaniwan. Pero sa iba, itinan po ninyo yung mga sumasamba. Pagaling po nila sa kanilang mga sambahan, diretso sa mall yan, diretso din sa mga labahin, kung ano-ano ginagawa. Ang pagkaiba lang sa kanila, tapos silang magsamba. Pwede naman gawin yun sa ibang araw. So walang diferensya, walang pagkakaiba ang karaniwang araw at banal na araw sa kanila. Sa bayan ng Diyos, ipapakilala ika nila yan. O tinan nyo, tinutuligsa tayo doon sa pagpapakilala natin na merong banal na araw may karaniwan. Pero sa Biblia, yun ang katunayan na tayo ang nagdadala ng tunay na turo. Ano pa? Ano pa sinasabi yan? At ipinapakilala sa kanila ang marumi at malinis. O diba, tinuturo natin, merong marumi. Huwag kakainin yung marumi. Yung kakainin yung malinis. Sa iba, wala ho yan. Hanggat kaya ng dibdib mo, kainin mo. Kaya nagka-COVID, pati paniki, kinain. O, di ba? So yan ho yung mga sampol, hindi lang yan. Marami po yan, mga ginigilo ng mga taga-subaybay. O, punta tayo sa bagong tipan. Ano pang sabi sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7? Ang talata po nito ay, simulan na ho natin, Kapitulo, Marcos pala ito. Mateo 7, Kapitulo 16. O, dito lang sa 15. Mateo 7:15. Doon na tayo sa dating Biblia. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapat sa loob ay mga lubong maninila. Ito po ay payo o tagubilin ng Panginoon para huwag mailigaw na mga bulaang mga ngaral. So mag-ingat ika sa mga bulaang propeta. Nagdadamit tupa. Datapat sa loob ay lubong maninila. O, anong ginagawa nila? 16. Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ano po? Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. 17. Gayon din naman ang bawat mabuting kahoy, punong kahoy, ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. 18. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy
ay magbubunga ng mabuti. Pansinin ninyo mga kapatid, yung babala. Ito ay pinapakita rito na ang kahoy makikilala sa pamitan ng bunga. Walang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga at walang mabuting punong kahoy na masama naman ang bunga. Hindi ikaw maaari na yung punong kahoy na magbunga ng masama, yung mabuti. At ganoon din yung masama, magbubunga ng mabuti. 19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Ito na. Meron ng siguradong pupuntahan. Talatang 20, kaya sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. So makikilala sa bunga. Ano ho yung halimbawa ng bunga? Ano po yung sample ng mga bulaang mga ngaral ngayon? 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O tingnan nyo po ngayon. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Hindi lahat papasok sa kaharian ng langit. Kundi ano? Yung gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pagkatapos na ihanay, yung paghahalimbawa sa kahoy, mabuting kahoy, mabubunga mabuti. Masamang kahoy, magbubunga ng masama. Hindi pwedeng baliktarin. Ang masama, nagbunga ng mabuti. Ang mabuti, nagbunga ng masama. Hindi. Kasi magbubuo ang kahoy ayon sa kanyang bunga. Pagkatapos idinugtong na kahit may marinig kayo na tumatawag sa Panginoon, papasok na sa langit. Kundi ano? Yung gumaganap sa kalooban. Ibig sabihin yung bunga ho rito na tinutukoy, mga kapatid, contextually speaking, ay ang bunga, ito po yung resulta ng pamumuhay ng tao at ang pamumuhay ng tao ay nakabase kung ano ang itinuro sa kanya. Siyempre, tinuruan ka, sumunod ka sa kautusan, maging masunurin ka, maingat ka sa katawan mo, mangingiling ka ng sabat. Naturalmente, yan ang magiging gawa mo. Yan ang bunga. Paano kung turo? Wala na yung kautusan. Wala na yan. Wala nang sabat. Wala 10 utos. Lahat yan, wala na. Patay na. Iba ang bungang lalabas. Ayan ang malinaw. Ayon sa konteksto. Ano yung kalooban ng Diyos, mga kapatid? Ha? Ano ho ba yung sinasabi ng banal na kasulatan kung ano po yung tinutukoy na kalooban ng Diyos na binabanggit? Kasi pagka hindi po yan ang ating itinuro, ay delikado. Puntahan muna natin, Kapitulo 40 ng Awit. Awit 40 talatang 8. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ano yung sinasabi rito ang kalooban? Kinaluluguran niya ang kautusan. Sundin ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Ang iyong kautusan nasa loob ng aking puso. So, ang kalooban ng Diyos, yung kautusan niya. Yan yung will of God. Bakit nga ba napakaraming mga ngaral ngayon? Diyan sa mga ibang mga protestante. Ang dali-daling sabihin, mga kapatid, sundin natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi nila mabasa na mabanggit. Sundin natin ang kautusan ng Diyos. Adventist lang yung bumabanggit. Yun na rin yung will of God eh. Bakit? Kasi pag sinabi nila, sundin natin ang kautusan ng Diyos, nabasa ng mga kamiyembro, mangili ng sabat. Dapat mga sabat tayo. Hindi nila babanggitin yun. Ang sasabihin nila, kalooban. May daya. May daya ho ron. Bakit hindi nila mausal? Na sundin ang kautusan ng Diyos. Ang kalooban pala ayon sa awit 48, ang kautusan pala, yun ang kalooban ng Diyos. Nakita nyo? Ano po ang sabi doon sa Mateo, mga kapatid? Aba, ay pag hindi yon, kahit maglabasan yung ugat natin sa litid o sa ating liig, kasi sigaw, praise the Lord, hallelujah. Ayaw namang ituro na sundin ang kanyang kautusan. Sabi ng Panginoon, 7:22 ng Mateo, balitan natin yung kanina. Doon tayo sa 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang sagot ng Panginoon, huyo! Patay. Sino ka? Hindi mo naman sinusunod yung aking kalooban. Di ba, mga kapatid? Kaya, yung tanong, ang Seventh-day Adventist nagtuturo sa kanya lahat makikita ang katangian ito. Therefore, ang tunay na representative ng sangkakristyanuhan ay ang Seventh-day Adventist. Amen po ba? Yan.
Tayo ang tunay na Kristiyano. Ganun. Huwag nang hahanap ng iba yung manonood dyan. Sige.